Top 10 Essential Survival Tips. Welcome to Arvin Polo TV. Sa oras ng sakuna o kapag nahaharap sa mga mapanganib na sitwasyon, mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman at kasanayan sa tamang survival techniques dahil ang mga ito ay hindi lamang magbibigay sa iyo ng proteksyon, kundi magtataas din ng iyong chance na makaligtas. Kung kaya sa video na ito, ating aalamin at pag-uusapan ang Top 10 Essential Survival Tips na dapat tandaan upang maging handa at ligtas sa anumang sitwasyong maaaring iyong harapin. Kaya tara simulan na natin. Number 1. Manatiling kalmado. Ang pagiging kalmado sa oras ng krisis ay isang napakahalagang kasanayan sa kaligtasan na maaaring magligtas ng buhay. Ang kakayahang kontrolin ang emosyon at manatiling composed sa harap ng matinding presyon ay nagbibigay daan upang makagawa ng tamang desisyon at kumilos ng naaayon sa sitwasyon. Ang panik ay isang natural na reaksyon sa peligro, ngunit maaari itong magdulot ng impulsive at irasyonal na mga desisyon na maaaring makasama sa kaligtasan ng sarili at ng iba. Sa pamamagitan ng pagiging kalmado, natutulungan nito ang isang tao na mapanatili ang malinaw na pag-iisip, kaya't mas nagiging mabisa ang paggawa ng mga desisyon at mas nakakatutok sa paghahanap ng solusyon kaysa sa pagtuon sa problema. Bukod dito, ang stress at panic ay maaari ding magdulot ng masamang epekto sa pisikal na kalusugan tulad ng mataas na blood pressure, mabilis na tibok ng puso at iba pang kondisyon na nauugnay sa stress. Ang kakayahang manatiling kalmado ay hindi lamang nagpapanatili ng pisikal na kalusugan, kundi nagpapalakas din ng mental resilience sa harap ng panganib. Dahil sa oras ng krisis, tulad ng natural disasters, aksidente o mga sitwasyon ng karahasan, ang pananatiling kalmado ay napakahalaga. Dahil ang isang kalmadong leader ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba na nagpapakita ng kumpiyansa at pagiging kontrolado na mahalaga para sa kaligtasan. Samantala, ang pagkakaroon ng tamang paghahanda at kaalaman sa mga posibleng sitwasyon ay susi rin upang maiwasan ang panik at mapanatiling kalmado. Gayunpaman, may mga simpleng paraan tulad ng paghinga ng malalim, pag-iisip ng positibo, at regular na pagsasanay ng relaxation techniques gaya ng meditation o yoga ay epektibong pamamaraan upang mapanatili ang kalmado sa oras ng krisis. Ang mga kasanayang ito ay mahalaga hindi lamang sa pagharap sa agarang panganib, kundi sa pangmatagalang kaligtasan at kagalingan. Sa kabuuan, ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng krisis ay isang pangunahing survival skill na nagpapataas ng chance ng kaligtasan, nagpapabuti sa kabuuang kalusugan, at nagtataguyod ng mas matalinong pagharap sa anumang hamon na maaaring dumating. Number 2. Maghanap ng matatag na silungan. Ang paghahanap ng matatag na silungan ay isang kritikal na hakbang sa survival, lalo na sa mga sitwasyong nagbabanta sa iyong kaligtasan tulad ng pagkawala sa kagubatan, matinding panahon o iba pang kalamidad. Ang silungan ay nagsisilbing pangunahing proteksyon laban sa mga elemento ng kalikasan tulad ng ulan, hangin, init at lamig na mahalaga upang maiwasan ang mga panganib gaya ng hypothermia o heat stroke. Gayunpaman, maaaring gumamit ng natural na silungan tulad ng mga kuweba, malalaking puno o mga bato, ngunit mahalagang tiyakin na ang mga ito ay ligtas mula sa mga pagbagsak ng bato, pagbaha o iba pang potensyal na panganib. Samantala, kapag walang natural na silungan, maaaring gumawa ng improvised na tirahan gamit ang mga materyales sa paligid tulad ng mga sanga, dahon at damo. Ang tamang pagpili ng lokasyon para sa iyong silungan ay napakahalaga. Dapat piliin ang mataas na lugar upang maiwasan ang pagbaha at maghanap ng proteksyon mula sa malalakas na hangin. Iwasan ang mga lugar na malapit sa mga ilog o slope na maaaring maging sanhi ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa. Gayunpaman, ang paggawa ng matibay na silungan ay nangangailangan ng mga tamang materyales at techniques. Dapat ding siguraduhin ang silungan ay may sapat na insulation mula sa lupa upang mapanatili ang init ng katawan at magbigay ng padding na maaaring gawa sa tuyong dahon, damo o anumang magagamit na material. Ang ventilation ay isa ring mahalagang aspeto upang maiwasan ang sobrang init o kakulangan sa hangin sa loob ng silungan. At dapat natapusin ang paggawa ng silungan bago dumilim upang masiguro ang kaligtasan at comfort sa buong magdamag. Bukod dito, iwasan ang paggamit ng mga lason o mapanganib na halaman bilang materyales.
at siguraduhing ang silungan ay nakaposisyon sa isang ligtas, tuyo, at mataas na lugar upang maiwasan ang mga hindi inaasahang panganib. Ang kakayahang maghanap at gumawa ng matatag na silungan ay isang pangunahing kasanayan sa survival na hindi lamang nagbibigay proteksyon ngunit nag-aambag din sa kapayapaan ng isip habang naghihintay ng tulong o habang gumagawa ng iba pang mga hakbang para sa kaligtasan. Number 3. Lumikha ng apoy. Ang kakayahang lumikha ng apoy ay isang kritikal na survival skill na maaaring magligtas ng buhay sa mga sitwasyong malayo sa civilization. Ang apoy ay mahalaga hindi lamang para sa init, kundi pati na rin sa pagluluto ng pagkain, pagkakaroon ng liwanag, at pagprotekta laban sa mga mababangis na hayop. Upang lumikha ng apoy, mahalaga ang tamang kaalaman at kagamitan. Ang tradisyonal na paraan tulad ng friction method, kung saan ang dalawang kahoy ay ikinikiskis hanggang sa magkaroon ng sapat na init upang magliyab ang tinder ay epektibo ngunit nangangailangan ng kasanayan. Samantala, ang paggamit ng spark method gamit ang flint and steel o ferrocerium rod ay mas mabilis at mas maaasahan. Habang ang paggamit ng mga chemical tulad ng potassium permanganate na hinaluan ng glycerin ay nagdudulot ng chemical na reaksyon na maaaring mag-apoy sa mga emergency situation. Bagaman, kung may access naman sa magnifying glass o salamin, ang lens method gamit ang concentrated sunlight ay maaari ring gamitin lalo na sa mga mainit o mataas ang tirik ng araw. Gayunpaman, mahalaga ang wastong paghahanda ng mga materyales tulad ng tinder, kindling at fuel wood upang masigurong magtatagumpay ang pagtatangka sa paglikha ng apoy. Ang tinder ay dapat na madaling masunog na materyal tulad ng tuyong dahon, habang ang kindling ay mas malalaking piraso ng kahoy na sumusunod sa pagliyab ng tinder. At ang fuel wood ang nagsisilbing pang matagalang source ng init at liwanag. Sa practical application, ang apoy ay mahalaga sa mga camping trips para sa pagluluto at pagkakaroon ng source of heat, sa survival situations sa kagubatan o bundok, at sa mga emergency situations kung saan walang kuryente. Gayunpaman, ang pagpili ng tamang lugar para sa pag-aapuyan, paghahanda ng sapat na materyales, at pag-iingat upang maiwasan ang pagkalat ng apoy ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan. Ang paglikha ng apoy ay isang mahalagang bahagi ng survival strategy na dapat matutunan ng bawat isa. Dahil sa mga oras ng krisis, ito ay maaaring maging dahilan ng ikakapahamak. Number 4. Paghahanda ng first aid kit. Ang paghahanda ng isang first aid kit ay mahalaga para sa anumang survival scenario dahil nagbibigay ito ng agarang lunas sa mga sugat at sakit na maaaring maranasan sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Isang well-prepared first aid kit ay dapat maglaman ng mga pangunahing supply tulad ng sterile gauze pads, bandages, adhesive bandages, antiseptic wipes at ointments upang panatilihing malinis at protektado ang mga sugat mula sa infection. Ang medical tape ay mahalaga para sa pag-secure ng mga gauze pads at ang mga tweezers at scissors ay ginagamit para sa pagtanggal ng mga splinters o paggupit ng mga materyales. Mahalaga rin ang paglalagay ng over-the-counter medications tulad ng pain relievers gaya ng ibuprofen at acetaminophen, ang antihistamines naman na para sa allergic reactions, at anti-diarrhea medication upang magbigay ng mabilis na lunas sa mga sintomas. Samantala, kung meron kang prescription medications, tiyaking may sapat na supply nito sa kit. Kabilang sa mga tools na dapat isama ay ang thermometer para sa pag-monitor ng temperatura, instant cold packs para sa sprains at pamamaga, emergency blanket para sa heat retention, at optional naman ang CPR face shield upang maiwasan ang direct contact sa pagbigay ng CPR. Bukod pa rito, ang latex o nitrile gloves ay nagbibigay ng proteksyon laban sa cross-contamination. Samantala, mahalaga rin ang first aid manual na laman ng kit dahil nagbibigay ito ng gabay kung paano gamitin ang bawat item at kung paano magbigay ng first aid sa iba't ibang sitwasyon. Gayunpaman, para sa mga specific na kondisyon, isama ang hydrocortisone cream para sa rashes, burn cream o gel para sa minor burns, eye wash o saline solution para sa pagbanlaw ng mga mata, at emergency contact information na naglalaman ng mga contact number ng lokal na medical facilities at poison control. Samantala, kung pupunta sa mga lugar na may mataas na panganib ng insect bites o sunburn, magdala ng insect repellent at sunscreen. Ang water purification tablets ay mahalaga rin, lalo na kung nasa lugar na walang safe drinking water.
Ang first aid kit ay dapat na itago sa isang matibay, waterproof at portable na lalagyan at siguraduhing regular na i-check ito upang palitan ang mga expired na gamot o mga gamit na naubos na. Dapat din itong itago sa isang lugar na madaling maabot ng lahat ng miyembro ng pamilya o grupo at siguraduhing alam ng bawat isa kung paano ito gamitin. Sa kabuuan, ang isang maayos na first aid kit ay hindi lamang nagbibigay ng kapayapaan ng isip, kundi ito rin ay isang kritikal na bahagi ng survival strategy na nagbibigay daan sa mabilis at epektibong pagtugon sa mga medical emergency na pinapanatili ang kaligtasan at binabawasan ang panganib ng komplikasyon sa anumang sitwasyon. Number 5. Magsuot ng angkop na damit. Ang pagsusuot ng angkop na damit ay isang kritikal na survival tip na nagbibigay ng proteksyon laban sa iba't ibang elemento ng kalikasan tulad ng malamig o mainit na temperatura, ulan at iba pang kondisyon ng panahon. Sa malamig na klima, ang tamang kasuotan tulad ng mga damit na gawa sa insulating materials tulad ng wool o fleece ay mahalaga upang maiwasan ng hypothermia, habang sa mainit na klima, ang paggamit ng breathable at lightweight na damit ay nakakatulong upang maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke. Samantala, ang pagsusuot ng waterproof o water-resistant na damit ay mahalaga rin sa mga lugar na madalas umulan na maaring magdulot ng mabilis na pagbaba ng temperatura at humantong sa hypothermia. Bukod dito, ang tamang kasuotan ay nagbibigay din ng proteksyon laban sa mga sakit sa balat, kagat ng insekto at lason na halaman, tulad ng pagsusuot ng long sleeves at long pants upang maiwasan ang kagat ng lamok na maaaring magdulot ng malaria o dengue. Sa mga lugar na may matinding init, ang pagsusuot ng sombrero, sunglasses at mga damit na may UV protection ay mahalaga upang maiwasan ang sunburn at dehydration, habang ang mga damit na may light colors ay epektibo sa pag-reflect ng sikat ng araw at pagtulong sa katawan na manatiling malamig. Ang pagsusuot ng maliwanag na kulay na damit ay mahalaga rin sa mga sitwasyon tulad ng hiking o paglalakbay sa kabundukan upang maging madaling makita ng mga rescuers kung sakaling mawala o maligaw. Gayunpaman, mahalaga ang layering o pagsusuot ng iba't ibang patong ng damit upang mapanatili ang tamang temperatura ng katawan na binubuo ng base layer para sa moisture wicking, middle layer para sa insulation at outer layer para sa proteksyon laban sa hangin at ulan. Ang tamang pagpili ng materyales tulad ng wool, fleece at synthetic fabrics para sa malamig na panahon at cotton o linen para sa mainit na panahon ay susi upang manatiling komportable at protektado. Sa kabuuan, ang tamang kasuotan ay isang mahalagang bahagi ng survival strategy na nagbibigay ng proteksyon, komportableng kondisyon at kaligtasan sa anumang sitwasyon. Number 6. Maghanap ng malinis na inuming tubig. Ang paaghahanap ng malinis na inuming tubig ay isang napakahalagang survival tip dahil ang tubig ay pangunahing pangangailangan ng katawan upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang dehydration na maaaring magdulot ng seryosong panganib sa buhay. Sa mga sitwasyon ng survival, mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na malinis na tubig, kaya't ang paghahanap ng mga natural na pinagmumulan ng tubig tulad ng ilog, stream, bukal at lake ay dapat na pangunahing layunin. Ang tubig na dumadaloy, lalo na ang mula sa mga bundok, ay kadalasang mas malinis kaysa sa stagnant na tubig na maaaring contaminated. Bukod sa mga ilog at sapa, maaari ring makakuha ng tubig mula sa mga halaman at puno tulad ng bamboo at cactus na maaaring magbigay ng mahalagang supply ng tubig. Samantala, kung nasa disyerto o malapit sa dagat, maaaring maghukay malapit sa mga base ng buhangin upang makahanap ng tubig na maaaring nakabaon sa ilalim ng lupa. Subalit mahalagang tiyakin na ang tubig na makukuha ay malinis at ligtas inumin. Ang pagpapakulo ng tubig nang hindi bababa sa 3 minuto ay isang epektibong paraan upang pumatay ng mga mikrobyo, bakterya at virus. Maaari rin gumamit ng portable water filter o gumawa ng improvised filter gamit ang buhangin, uling at bato upang alisin ang mga malalaking impurities. Ang chemical treatment gamit ang purification tablets o drops na may chlorine o iodine ay mabilis at madaling paraan upang gawing ligtas ang tubig. Bukod pa rito, ang solar disinfection o SODIS ay isa pang pamamaraan kung saan inilalagay ang tubig sa malinaw na plastic bottles at pinapainitan sa araw nang hindi bababa sa 6 na oras upang patayin ang mga nakakapinsalang organismo.
Mahalagang iwasan ang pag-inom ng tubig mula sa mga stagnant sources nang hindi ito purified kahit na ito ay mukhang malinis upang maiwasan ang mga posibleng sakit. Samantala, palaging magdala ng portable water filter, purification tablets at mag-research tungkol sa mga posibleng pinagmumulan ng tubig sa lugar bago maglakbay. Sa kabuuan, ang kakayahang maghanap at magpadalisay ng malinis na inuming tubig ay isang kritikal na kasanayan sa survival na makatutulong sa iyong kaligtasan sa anumang kalamidad o emergency. Number 7. Learn basic knots at paggamit ng multi-tools. Ang pag-aaral ng basic knots at ang paggamit ng multi-tools ay dalawang mahalagang kasanayan na maaaring magpalaki ng chance na mag-survive sa anumang emergency o survival situation. Ang kaalaman sa mga pangunahing knots tulad ng bowline, square knot, clove hitch, taut line hitch at figure 8 knot ay nagbibigay ng flexibility at seguridad sa iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, ang bowline ay isang matibay na loop na hindi nadudulas. Mahalaga ito sa pagligtas o pag-secure ng mga gamit. Ang square knot naman ay ginagamit sa pagdikit ng dalawang piraso ng lubid, habang ang clove hitch ay mabilis at madaling itali sa mga poste o puno na perpekto para sa pag-setup ng shelter. Samantala, ang taut line hitch ay adjustable kaya't maaari itong gamitin upang panatilihin ang tensyon sa mga guy lines ng tent, at ang figure 8 knot na madalas ginagamit sa rock climbing ay isang stopper knot na hindi nadudulas. Ang tamang paggamit ng mga knots na ito ay makakatulong na magawa ng tama ang mga materyales ng may kumpiyansa at kasanayan na kritikal sa isang survival environment. Samantala, ang isang multi-tool ay isang versatile na kagamitan na naglalaman ng iba't ibang tools sa isang compact na device na nagbibigay ng malawak na kakayahan sa iba't ibang tasks. Ang knife blade ay mahalaga sa pagputol ng pagkain, mga lubid at mga materyales para sa pagtatayo ng shelter. Ang pliers ay ginagamit sa gripping, bending at pagputol ng wire, habang ang screwdrivers ay mahalaga sa pag-secure ng mga screws at bolts. Samantala, ang can at bottle openers ay nagbibigay ng access sa mga nakalata at nakaboteng pagkain, at ang scissors ay nagagamit sa precision cutting ng mga damit o bandages. Ang saw blade naman ay epektibo sa pagputol ng mga sanga para sa shelter o apoy, habang ang awl ay ginagamit sa paggawa ng butas sa mga materyales tulad ng leather at wood. Ang file naman ay magagamit sa pagpapatalim o paggawa ng spark para mag-start ng apoy. Sa pamamagitan ng pagsasanay at tamang paggamit ng mga knots at multi-tool, magkakaroon ng kakayahan na magawa ang mga kritikal na tasks na magpapanatili ng kaligtasan at kalusugan kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Ang mga kasanayang ito ay nagbibigay ng kapangyarihang mag-adapt at magtagumpay sa harap ng mga hamon ng kalikasan at iba pang mga panganib, na ginagawang mahalaga ang pag-aaral at pagsasanay sa mga ito para sa sinumang naghahanda para sa survival. Number 8. Alamin ang pagkain pwede kainin mula sa kalikasan. Ito ay isang mahalagang survival tip dahil ang kakayahang malaman at makahanap ng ligtas na pagkain sa kalikasan ay kritikal para sa kaligtasan sa panahon ng emergency o survival situation. Sa ganitong mga sitwasyon, maaaring mawala ng access sa karaniwang pagkain, kaya't mahalagang malaman kung aling mga halaman, prutas, hayop at insekto ang ligtas kainin, dahil ang pagkain ay nagbibigay ng kinakailangang energy upang magpatuloy sa mga activities na kritikal sa kaligtasan tulad ng paghahanap ng silungan at tubig. Mahalaga ring maiwasan ang mga nakalalasong halaman at prutas na maaaring magdulot ng seryosong sakit o kamatayan. Ang mga prutas at berries tulad ng wild berries, apples at grapes ay karaniwang ligtas kainin, ngunit dapat mag-ingat sa mga hindi pamilyar na berries dahil ang ilan ay maaaring nakakalason. Dapat iwasan ang mga prutas na bright red, yellow o white dahil kadalasan ay nagtataglay ito ng mga lason. Samantala, maraming gulay at dahon tulad ng dandelion at wild spinach ang maaaring kainin basta't siguraduhing alam at kilala ang mga ito upang maiwasan ang mga halaman na may dalang lason o panganib. Samantala, ang mga roots at tubers tulad ng cattails at wild potatoes ay magandang pinagmumulan ng enerhiya, ngunit mahalaga ang tamang pagproseso upang matanggal ang anumang potensyal na toxins. Bukod pa rito, ang mga hayop tulad ng rabbit, squirrel at isda ay mabuting pinagkukunan ng protein, at maaari rin ang mga insekto
tulad ng grasshoppers at ants na mataas sa protein at madaling hanapin. Sa paghahanap ng pagkain, mahalaga ang tamang pagkilala at paghahanda upang maiwasan ang panganib ng pagkalason. Gayunpaman, ang Universal Edibility Test ay maaaring gamitin kung hindi sigurado sa isang pagkain. Una, maglagay ng maliit na bahagi ng pagkain sa balat ng tao, hintayin ang reaksyon, at kung walang negatibong epekto, maaari itong subukan sa bibig bago tuluyang kainin. Samantala, iwasan ang pagkain ng anumang may bright na kulay o may kakaiba na amoy dahil kadalasan ay indikasyon ito ng toxicity. Sa kabuuan, ang kakayahang makilala at maghanda ng ligtas na pagkain mula sa kalikasan ay isang kritikal na kasanayan sa survival na magbibigay ng sustansya at energy habang iniingatan ang kalusugan sa harap ng mga hamon sa isang emergency o kalamidad. Number 9. Magtayo ng pangunahing signal. Ang kakayahang magtayo ng pangunahing signal ay isang kritikal na survival skill na maaaring magligtas ng buhay sa mga sitwasyong kinakailangan mong magpatawag ng tulong o ipaalam ang iyong lokasyon sa mga rescuers. Ang mga pangunahing signal ay maaaring visual o auditory at ginagawa ito upang maging malinaw at madaling makita o marinig kahit mula sa malalayong distansya. Samantala, ang paggawa ng malaking apoy, lalo na sa gabi, ay isa sa pinaka-epektibong paraan upang mapansin mula sa malayo. Ang paggamit ng signal fires sa hugis ng tatsulok ay isang universal sign ng emergency na dapat itayo sa mataas at malinaw na lugar upang makita mula sa kalangitan o malayong lugar. Samantala, ang mga reflective objects tulad ng signal mirror o salamin ay maaari ding gamitin upang mag-reflect ng liwanag ng araw papunta sa direksyon ng mga rescuers. Bukod pa rito, mahalaga rin ng brightly colored fabrics na maaring ikabit sa mga sanga o ilatag sa lupa upang maging kapansin-pansin. Sa auditory signals naman, ang pito o whistle ay napaka-epektibo dahil sa lakas ng tunog nito na maaring marinig sa malalayong distansya at 3 maikling whistle ang universal signal ng emergency. Kung wala namang whistle, ang pagsigaw sa regular na interval ay maaari ring maghatid ng signal bagaman mas madaling mapagod. Bukod pa rito, ang ground-to-air signals na paggamit ng malalaking letters na help gamit ang mga bato, kahoy o iba pang materyales ay mahalaga upang makita ng mga rescuers na nasa himpapawid. Ang mga titik na ito ay dapat na malaki at maliwanag upang mapansin agad. Samantala, ang tamang pagpili ng lugar, pagiging malikhain sa paggamit ng kasalukuyang resources at ang pagpapanatili ng signal ay mahalaga upang matiyak na mapapansin ito ng mga rescuers. Sa mga sitwasyon sa kagubatan, bundok, dagat o malawak na lugar, ang mga pangunahing signal na ito ay nagpapataas ng chance ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng malinaw at epektibong komunikasyon. Sa kabuuan, ang tamang kaalaman at kakayahang magtayo ng signal ay isang mahalagang bahagi ng anumang survival strategy na nagpapahintulot sa iyo na harapin ang mga hamon ng kalikasan nang may confidence at mas mataas na posibilidad ng kaligtasan. Number 10. Alamin ang basic navigation. Ang alamin ng basic navigation ay isang mahalagang survival tip na critical para sa kaligtasan, lalo na sa mga sitwasyong pang-emergency o kapag ikaw ay nasa isang hindi pamilyar na lugar. Ang kakayahang mag-navigate at malaman ang iyong posisyon ay mahalaga upang maiwasan ang pagkaligaw at matagumpay na makabalik sa isang bayan o city. Ang basic navigation ay tumutukoy sa paggamit ng mga pangunahing kasanayan at kagamitan upang matukoy ang tamang direksyon, lokasyon at mga ruta patungo sa isang ligtas na lugar. Ang mga pangunahing kasangkapan tulad ng compass, mapa at GPS device ay nagbibigay ng eksaktong direksyon at tulong sa pag-navigate. Ang compass na nagpapakita ng magnetic north ay isa sa mga pinakamaasahang kagamitan sa pagtukoy ng direksyon, habang ang topographic map ay nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa lupain tulad ng mga bundok, ilog at daan. Sa mga modernong panahon, ang GPS devices ay nagbibigay ng eksaktong lokasyon gamit ang satellite data, subalit mahalagang tandaan na ang mga ito ay umaasa sa battery at signal, kaya't hindi dapat kalimutan ang mga traditional devices tulad ng compass at mapa. Bukod sa mga kagamitan, ang natural na palatandaan tulad ng araw at stars ay maaari ding gamitin sa navigation. Halimbawa, ang araw ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran,
habang ang North Star o Polaris ay maaaring gamitin bilang gabay sa north direction sa gabi. Samantala, mahalaga ring sanayin ang sarili sa orienteering kung saan pinagsasama ang paggamit ng mapa at compass upang matukoy ang exact location at mag-navigate ng mga directions at routes. Samantala, ang pag-observe sa mga landmark at paggamit ng mga temporary sign tulad ng mga bato o sanga ay makatutulong din upang hindi maligaw o bumalik muli sa dinaanang ruta. Gayunpaman, ang mga landform tulad ng bundok, ilog at kagubatan ay maaari ring magsilbing gabay sa pagtukoy ng iyong posisyon at direksyon. Upang masiguro ang tagumpay sa basic navigation, mahalagang sanayin ang sarili sa paggamit ng mga kagamitan at maging observative sa kapaligiran.